Taas, parang tumaas. Okay. So ayun mga parts, good day. At yun nga, kung napansin sa first part ng video, naikabit ko na yung TRC na suspension. So maraming try na nag-adjust ako sa preload saka yung sa rebound nya. So ayun mga parts, maraming beses ko siyang in-adjust yan, kasi yung time na hindi ko pa siya ina-adjust, talagang sobrang lambot nya. Siguro pang magagaan na person lang, since ako ay mabigat, nasa 86 or 85 kilo yung bigat ko mga parts. Pero hindi naman siya tumutukod, sadyang sobrang lambot lang talaga niya. Tapos tinry ko ng may OBR na hindi pa na-adjust, hindi pa rin naman siya tumutukod. Yan nga lang, sabi ko kanina, masyado siyang malambot. Kaya tinry ko na, yun nga, nag-adjust ako ng mga, siguro mga 4 na turn sa preload. Tapos yung sa rebound nya, inunti-unti ko. Meron kasi siyang settings na hard saka soft. Yun, siyempre in-adjust ko siya sa medyo hard. Mga ang click ba yung nagawa ko dun, siguro mga 15 click, 15 or ilan ba, 15 or 14, mga ganun. Kasi inuunti ko yung pag-adjust talaga eh, para kahit pa paano hindi ganun kabilis yung rebound nya, yung saktuhan lang yan. At nabili ko tong TRC suspension sa online Shopee, nagbaka sakali. Tapos tinry kong
i-search kung legit yun sa Tondo. Kumbaga doon talaga yung main office siguro, yung pinakabagsakan ng TRC brand na mga product, mga suspension at kung ano man meron pa silang available yun. So kung ano lang talaga yung kaya ng budget natin, so try naman tayo. Ayan, nasa 4K mahigit yung presyuhan nya. Okay naman, maganda sana yung may baso o yung mayroong ano ba, may parang hangin pa ba yun, yung gano'n. Siguro mas maganda siguro yung mga baso-baso pang nakalagay. Meron kasing downside minsan yung may baso pa eh. Baso, kung ano man yun, yung parang tank sa suspension. Minsan pag sa mga ganitong model, 2000 model na version 1 na NMAX, kailangan pantabasan yung pinaka rear fender, yung sa bandang ilalim. Yun lang nakakita ko dito sa iba, pero meron naman na hindi na kailangan tabasan pa, no? Kaya yun lang ang kaya ng budget natin, yung walang baso. Yan, siguro maganda rin yung performance nung may baso-baso niya, pinaka tank sa suspension sa likod. Yun, nasusubukan ko ngayon sa lubak-lubak dito sa may Pasay. Ano naman to, Palibay. Okay naman, di naman siya sobrang lambot, di rin naman sobrang tigas. Sapat lang para ma-handle kaming dalawa ng OBR ko. Yan, sakto lang, wala naman siya, hindi naman siya natuhod. Pangit din naman kasi yung masyadong malambot na suspension lana sa lubak. Saktong ano lang, may play lang ng rebound saka preload. Yan, kasi pag umupo tayo minsan, di ba, kakain na ano ba, bababa na yung suspension mo pag sinampahan mo na yung motor. Napansin ko nga dito nung time na pinalitan ko, yung pag once na tinatanggal ko siya sa pagkaka center stand, dati nung stock pa yung nakalagay, bumababa agad siya eh. Grabe yung bounce niya eh. Tapos pag inupuan ko, tapos pag upuan pa ng OBR ko, at hindi na rin masama kasi nagamit ko ng 5 years yung stock na suspension. Nagtsagaan ko yun. Dati kasi hindi naman ganun kalambot yun eh, yung stock na suspension. Sadyang ganun talaga. Yung spring minsan eh, sabihin natin lumalambot talaga sa katagalan. Tapos yung laman na sabihin natin suspension oil o yung fork oil, tama ba? Ang fork oil kasi sa harapan. Ano kaya sa likod tawag? Basta yung oil, siyempre lumalabnaw din yan sa katagalan. Kaya kailangan nga nagpapalit tayo ng mga suspension na oil talaga pag matagal na. Yan, at sana yung parang kulay gold niya sa may suspension nga dito sa TRC, kasi medyo maganda tingnan eh, para sa akin sana hindi siya hindi siya mapudpud. Sayang naman kung pupudpud eh, ang ganda ng forma eh. Para sa akin lang, simpleng formahan lang. Ayoko naman masyadong magarbong masyadong magarbo na suspension. At medyo matagal akong walang upload. At isa sa mga dahilan ko, nanakit yung aking lower back, yung tailbone ko, lower back. Ayan, alam niyo naman siguro yung tailbone natin sa back natin, sa lower back natin, bandang puwetan, tas hanggang balakang mga parts. Nanakit yun mga 1 linggo. Tas ginawan ko ng mga exercise na alam ko, tapos stretching saka cracking sa buto para lang matanggal yung sakit na nararamdaman ko sa lower back. Sadyang ganun talaga pag tumatanda na. Ang dami nang nararamdaman. Isa sa mga dahilan siguro kaya nanakit yung lower back ko, dahil na rin sa suspension talaga. Kasi yung mga dinadaanan ko talagang di maiwasan na may lubak talaga. Minsan kahit sementado eh, ay lubak pa rin eh. May mga daan talaga dito sa atin na kahit sementado, lubak. Tapos hindi na may maintain yung daanan. Yan. At medyo nahirapan pala ako sa pag-install ng suspension sa likod, kasi unlike sa stock na suspension natin, kahit hindi mo tanggalin yung fairings mga parts kahit hindi mo siya baklasin, kapain mo lang yung pinaka nut nya, madaling matanggal.
Isa kaso nung suspension, yung TRC suspension na nabili natin, o nabili ko, mataba siya mga parts, mataba siya. Unlike sa stock na yung pinakakabitan, medyo slim, kaya kahit dukutin mo siya, may sapat na espasyo ka pa para madukot mo yung nut. At dito na naman tayo. Isa to sa mga dinadaanan ko na araw-araw. Alas ilang beses ba ako dumaan? Sa isang araw, 2 beses ako dumaan dito eh. Grabe talaga ang lubak. Natatagtag ako. Yan. Tapos nagrereklamo na rin yung OBR ko na masakit daw sa likod pag nalulubak talaga. Kahit minsan ang bagal na ng takbo ko eh, masakit pa rin eh. Tapos ang upuan ko naman medyo mukha pa naman okay, kaso lang ang lambot na ng foam nya. Yan, kaya masakit na rin. Masakit na rin sa wet pack. Siya nga pala mga parts, so may mga suspension na ginagamit nila na instead of pang NMAX B2, ginagamit na sa NMAX B1. Ito yung mga parts, so yun yung suspension na yun. Yan. Not sure kung KYB yung ganyan. Okay naman yun, kaso lang bumababa yung clearance eh, bumababa yung height nya. Ako naman kasi okay lang sa akin na same pa rin ang stock yung height na 335mm. Okay sa akin yun eh, kasi hindi naman tayo ganong kaliitan. Okay yun siguro pag medyo sabihin natin medyo kinapos ng bahagya ng height nya, okay yung bababa kayo ng suspension para maabot nyo yung flooring o yung pagtutukod kayo. Yan. Pero ako since na ayoko namang pababain yung sukat ng suspension, same pa rin, same lang naman. Kung magkakaroon man ng difference ito tapos yung stock kunting-kunti lang, siguro mga 2mm ganun lang yung ibinaba, pero parang hindi naman siya bumaba. Sabi nga ng OBR ko parang tumaas daw eh. Sa akin okay talaga yung yung sakto lang, kasi lapat naman yung paa ko eh pag tinukod ko eh. So may kanya-kanya talaga tayong preference. Diba? At wala naman akong pinagsiisyan dito sa suspension. May mga senaryo kasi minsan kahit tuwid yung daanan, kapag yung katulad sa akin yung stock na suspension, kahit yung tuwid ang daanan parang umuugoy siya. Yan. At kung mapapansin nyo naman sa video ko mga parts, meron siyang parang pinaka bushing, yan, collar dun sa may pinagkakabitan banda dito sa may upuan, kasi mas malaki yung butas nya. Yan. Pwede naman gamitin nyo yung bushing o yung collar nung sa stock, pero sa akin tinry ko na munang gamitin yung kung meron dun sa kasama sa suspension, kasi tingnan natin kung matibay. Tingnan, mukha naman siyang matibay kasi fit na fit naman siya. Dito na naman tayo sa traffic. Mukha naman siyang maayos, no? Kasi kung hindi siya maayos, umpisa pa lang, hindi na maganda sa pakiramdam niya. Tama ba ako mga parts? Kaya naman talaga eh. Ang lang, kung yung susubukan natin yung tatag niya, yun saka yung tibay, yan. Bakit ko ba nasabing ganun? Kasi may mga senaryo kasi mga parts na sa una, yan, maganda yan. Pag nasubukan na talaga sa iba-ibang maraan na mga dinadaanan mo, nawawala ng magandang performance. Yung suspension, napanood nga akong isa eh. Sabihin natin mga vlogger din, yan. Kilala natin na na brand. Siguro dahil pinasikat din. Sumikat din yung brand na yan. Yan. Hindi ko na sabihin ko anong brand. Sumali ng endurance mga parts. Sabi niya
medyo maraming aberya kasing nangyari din sa kanya, sa yung vlogger na yan. Sabi daw niyan, parang hindi na daw maganda yung play, or parang tukod na, parang ganun. Hindi ko ma-distinguish o hindi ko masabi na eksakto kung ano yung sinabi niya, pero ang nais niyang iparating, hindi na maganda yung play ng suspension niya sa likod. Kilala yun, kilalang brand yun. Kaya mahirap din minsan na magsabi na very good sagad. Mas maganda talaga in a long run. Sabi natin tumagal na mga 1 taon, yan, kalahating taon. Sabi natin na maganda yung product. Sabi ko lang sa ngayon, itong product na to, TRC, maganda siya compare mo sa stock sa ngayon. Titingnan natin in a long run na lang. Ayoko naman magpaka tawag dun, magmagaling na magaling na, maganda to, mga ganun. Tapos pag tumagal hindi pala fit sa inyo. May mga produkto pala sila na pang yung mga pang beat, tama ba, pang beat ba? Mga pang NMAX B2, Aerox B2, mga ganun. Meron silang mga produktong suspension din. Yan. Okay sana dito kung di naharangan yung right turn. Pag naharangan yung right turn, yari na. Ayun nga pala, daanan pala ngayon ng mga estudyante dito sa dinadaanan ko sa Palar. So iikot na lang ulit ako kahit traffic. Isa rin pala yun mga parts, yung dinadaanan ko dyan, grabing lubak dyan mga parts. Yung mga bato kasing lalaki ng mas malaki pa sa 2 kamao nya. Sa lalim ng mga lubak-lubak. Tatsagaan ko na lang dito kahit traffic. So yung mga parts, tong TRC suspension, sabi natin budget meal lang, sakto to para sa mga, sabi natin may mga low budget lang. Yan, TRC yan, halagang 4 plus yung price nya. Yan, marami kasi nagsilabasan ng mga yung mga suspension na medyo mas mura pa doon. Pero nakasubok ako dati, ba yun, yung shock na yun. Nakasubok ako, basta alam nyo na yung mga medyo budget meal na binablog din ng mga ibang mga vlogger. Nakasubok ako ng ganun suspension. Sabi ko parang wala na akong pinagkaiba sa stock. Yan. Kaya minsan mas maganda talaga yung nasusubukan talaga natin suspension. Pero ganun pa man kahit pa man yan, kayo pa rin talaga magdi-decide kung anong bagay na nais nyo sa motor nyo. Number 1 kasi dyan yung lagi natin tinitingnan yung pasok sa budget natin. Mahirap man talaga minsan pilitin na bumili ng mga may price talaga, kasi iniisip natin yung gastos din natin yung mga personal din tayong ginagastos. Minsan sumusunod na lang yung quality, minsan sumasabay tayo sa uso, kung ano yung magandang uso na suspension o yung mga brand ba, nasabay tayo pag sinabing mura. Tayo kasi mga Pilipino, pag mura gora agad tayo, di ba? Kasi yun nga kaya ng budget natin, mura yan. Pero sa quality, yun minsan nasa-sacrifice natin yung quality. At the end naman, pag na-sacrifice natin yung quality, masabi natin na sayang yung pera natin, sayang yung pinakawala natin pera. Kasi nagpadala tayo sa salitang mura o budget meal. Di ba ganun tayo mga Pilipino, pag pasabay tayo sa salitang budget meal, tayo rin gaya din tayo, di ba? Pero ganun talaga tayo
So yun lang siguro for today mga parts, at balita ko kayo after siguro mga ilang months, 5 months or 4 months, kung still na maganda pa rin yung performance niya. So yun lang for today mga parts, salamat.